Hi everyone, it's me again, Ma'am Je, and welcome to another short vlog. So, ito yung sinasabi ko na nasa gallery ko na kailangan nang i-edit dahil June 27 pa ito nangyari at July na ngayon. Gusto ko naman talaga na updated ang mga ina-upload ko, kaya lang kung minsan talaga ay dinadaan ng sobrang daming ginagawa at medyo pagod na tayo, so hindi ko na siya nagagawa. So, spotted ko nga rin pala dito yung estudyante ko kasi kamag-anak siya ng bride at yung bride naman ay kamag-anak din namin. At yung sister ko ay ito, naabay sa kasal. Kaya ako ay nandyan din dahil ako ang naging driver, slash assistant, slash chaperone, slash photographer. So lahat-lahat na. All for free. Kasi nga syempre, tayo ay ulirang kapatid at ate. And here comes the bride, ang napakagandang bride, si Ma'am Syra Ansaldo na misis na ngayon. Parang kailan lang, abay ko lang siya sa kasal 4 years ago. Ngayon, kasal na rin siya. At sa pagkakatanda ko, parang umabay din siya sa kasal ng sister ko. Last 3 years ago. At nung araw na yan ay umalis ako sa bahay nang hindi nag-aalmusal. 9 a.m. pa ang kasal. So, 7 a.m. ako umalis. 9 a.m. ang start. Syempre, yung mga 6 yata ay nag-ayos pa ako dahil syempre naman, kailangan din naman natin mag-ayos kahit tayo bisita lamang. So, habang kinakasal na Ma'am Syra, edi pumuslit ako ng saglit at pumunta sa Linas, ang favorite kong kinakainan dito sa bayan ng Calatagan pag ako ay napunta dito sa bayan. At kumain ako ng favorite ko, ang spaghetti, tapos umorder ako ng puto at saka kape. So, pagpasensya nyo ng gusto ng buhok ko at ang aking collar ay dahil mahangin sa labas. Speaking of labas, edi syempre lumabas ako ulit dahil tapos ako kumain. Alam nga namang hindi pa ako lumabas, tapos na nga. So, nagpunta ako dito sa 7-Eleven dahil bibilhan ko ng food ang sister ko kasi for sure, hindi rin siya nag-almusal. Hindi naman niya sinabi hindi siya nag-almusal, pero in-anticipate ko na hindi siya nag-almusal kasi nga medyo under pressure din siya, time pressure dahil nga nagpaayos pa siya, may pinuntahan pa siyang co-teacher niya para magpaayos. So, yun. Binilhan ko na siya. So, andito ako sa harap na microwave dahil iniintay ko yung iniinit ko na sandwich na in-order ko for her. Alam nyo, palibhasa dati, nasanay ako na ang staff ang gumagawa nito. Kaya nung sinasabi na self-service, medyo naninibago ako. Pero nakailang 7-Eleven stores na ako na napuntahan. At sinasabi nga nila na self-service na ang pag-iinit ng mga microwavable na food at saka yung paggawa ng kape. So, syempre, medyo naninibago ako at di rin naman ako sanay. Kaya nagpapaturong din ako. Pagpasensyahan nyo na ako medyo madumi ang sasakyan kasi nung umagang yan, akala ko nga hindi na kami tutuloy dahil sobrang deep. Tapos bumuhos ang malakas na ulan, kaya yung mga gamit ng kapatid ko yung tsinelas, may lotion, kasi dyan na siya nagbihis. So, binilhan ko siya ng Proyo, Dutch meal na drink, and then binilhan ko rin siya ng Hawaiian sandwich. At andun pa rin siya sa simbahan dahil hindi pa naman tapos ang kasal, kaya babalikan ko na siya. Alam kong matatanda na mga kapatid ko, at sa totoo lang, mas malaki pa nga sila sa akin. Pero siguro nakasanayan ko na bilang ate na alagaan sila at be there for them kapag kailangan nila ako. At hanggat kailangan nila ako, nandito ako palagi. At kahit hindi na nila ako kailangan, andito pa rin ako. Teka lang, parang masyado na yata nagdadrama. At andito na tayo sa reception. O, di ba? Ang bilis ng pagbapalit. From drama to serious real quick. So, yun lang naman ang ganap. Bye! Like and share!